Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, isang muna po malakas na palakpak, papuri para kay Welshday. Amen. Amen. Salamat sa Diyos, sa bawat isa po sa atin na tumugon po sa panawagan ng Diyos. Amen. At sa mga oras po ito, mga kapatid, niya ako po kayo, taas mo ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. At muli po, maranasan po natin ang biyaya po ng Diyos sa lugar pong ito. Amen. Sa pamagitan po ng kanyang presensya po sa lugar pong ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sumasamba sa iisang Diyos.
ang pangalan po ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Sige, sa harap sa mga katabi sa mong kapatid. Kapatid! Salamat sa pagtugon Salamat sa sa panawagan ng Diyos. Anong sagot? Amen! Amen. Sino po nakaranas dito na sabihin sa kanila na ibang-iba ka talaga? May nakaranas po bang sabihan kayo ng iba? Amen! siguro po nung tayo po nililigawan pa po ng ating mga asawa. Sasabihin sa'yo, ibang-iba ka talaga. Amen? Amen! Pero subalit po, may ibang-iba pa po na dapat pong sabihan ang ating Diyos. Amen? Amen. Dahil sa kanya kamangha-mangang mga gawa po sa buhay po natin. Amen? Sino po ba nakaranas ng mga biyaya ng Diyos? Taas mga kamay. Sino pong gusto maging answered prayer na? Taas mga kamay. Amen? Lahat po tayo. Amen? Lahat po tayo nasasabi po na muli po makasama po ang ating Diyos sa darating pong panahon. Amen? Amen. Sa mga oras po ito, tayo po isasayaw sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo po magpuri sa Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Amen! Taas mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Iba ka talaga, my Lord. Iba ka talaga, my Lord. Grabe ang iyong mga moves. Ako'y namamangha, di makapaniwala sa iyong mga gawa. Isa pa, iba ka talaga. Iba ka talaga, my Lord. Ang galing ng iyong mga moves. Lahat gumagaan, lahat gumaganda kapag ika'y isang pa. Iba ka talaga, my Lord. Iba ka talaga, my Lord. Grabe ang iyong mga moves. Ako'y namamangha, di makapaniwala sa iyong mga gawa. Iba ka talaga, my Lord. Ang galing ng iyong mga moves. Lahat gumagaan, lahat gumaganda kapag ika'y kumilos na. Never kitang ipapalit. Never kitang ipagpapalit. Pagkat sa piling mo ako ay blessed na blessed. Walang katulad mo, tapat at totoo sa buhay ko. Nobody can compare to you. Nakakamanga ang mga gawa mo. Ako'y binago mo at pinagpala mo. That's why I'm so in love with you. Isa pa. Iba ka talaga, my Lord. Grabe ang iyong mga moves. Ako'y namamangha, di makapaniwala sa iyong mga gawa. Iba ka talaga, my Lord. Ang galing ng iyong mga moves. Lahat gumagaan, lahat gumaganda kapag ika'y never kitang ipapalit, Panginoon. Hallelujah. Never kitang ipagpapalit. Pagkat sa piling mo ako ay blessed na blessed. Walang katulad mo, tapat at totoo sa buhay ko. Nobody can compare to you. Nakakamanga ang mga gawa mo. Ako'y binago mo at pinagpala mo. That's why I'm so in love with you. Never kitang ipagpapalit, O Diyos. Never kitang ipagpapalit. Pagkat sa piling mo ako ay blessed na blessed. Walang katulad mo, tapat at totoo sa buhay ko. Nobody can compare to you. Nakakamanga ang mga gawa mo. Ako'y binago mo at pinagpala mo. That's why I'm so in love with you. Isa pa, iba ka talaga, my Lord. Iba ka talaga, my Lord. Grabe ang iyong mga moves. Ako'y namamangha, di makapaniwala sa iyong mga gawa. Iba ka talaga, my Lord. Ang galing ng iyong mga moves. Lahat gumagaan, lahat gumaganda kapag ika'y kumilos na. Never kitang ipagpapalit. Never
binago po tayo ng Diyos. That's why I'm so in love with you. Amen? Amen. Pati tayo sumamba sa ating Panginoon. Sabi nga po sa aklat po ng mga Marcos 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo matanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. Sino po may kahilingan sa Diyos? Sa mga kamay. Sino po gusto maging answered prayer na siya bago magpasko? Amen. Lahat po tayo, amen. Amen. Sa mga oras po ito, tayo po isasamba muli sa Panginoon, amen. Ilapit po natin ating mga puso at isipan sa Panginoon lamang po, amen. Hallelujah. Patay tayo sumamba sa ating Diyos, hallelujah. Sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. Sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay di nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Hesus. Tuhod ko ay luluhod. Siya ang dakila sa lahat. Siya ay Diyos. Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Hesus. Tuhod ko ay luluhod. Siya'y dakila sa lahat. Siya ay O Diyos, pag-ibig mo. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Hesus. Tuhod ko ay luluhod. Siya'y dakila sa lahat. Siya ay pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus, tuhod ko ay luluhod. Siya'y dakila sa lahat. 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 Siya'y Diyos.
saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin, ang Diyos na nagpapalaya sa amin sa anumang gawa ng kadiliman sa daigdig pong ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa tapat mong pag-ibig sa amin. Salamat sa bugtong mong anak na si Jesucristo na patuloy, O Diyos, gumagabay sa amin at higit sa lahat, inilalaan ang kanyang mga kamay para kami patuloy ingatan sa daigdig pong ito. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa kamay mong ipinako sa krus para po sa aming kaligtasan. Patuloy namin, Ama, na hinihiling ang kamay ng aming Panginoong Jesucristo na siyang ilaan sa amin sa mga sandali pong ito, sa aming pagtitipon, Panginoong Jesus. Dalangin po namin ang kamay mong manatiling may hawak ng aming buhay. Samahan mo kami sa dakop po na ito, dakilang Diyos. Lukuban kami ng iyong malabay na pakpak at aming hinihiling, dakilang Ama naming nasa langit, manahan ka sa bawat isa po sa amin. Punuin mo kami ng kabutihang mayroon ka, O Diyos. Ilagay mo sa puso namin ang mga salita mong patuloy, Ama,
na magbibigay po sa amin ng liwanag at patuloy magiging patnubay namin sa paggawa ng kabutihan. Salamat dakilang Diyos, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan na aming maisakatuparan o Diyos ang mga salita mong inihatid sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat dakilang Alisaday, dinggin mo nawat ipagkaloob sa hapon pong ito, Ama, ang dalangin ng iyong mga anak na nagkakatipon sa iyong pangalan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sapagkat inyong nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pihina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon at ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 11, simula mga talata 24 hanggang sa susunod na talata. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon.
kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Malakas, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan magpakailanpaman. Hallelujah. At sige po, pwede na silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli sa hapon pong ito, narito naman tayo nagkakatipon. Amen? Para po na kung saan ay patuloy tayo makalapit sa trono ng mahabaging Diyos at ang mga pangako ng Diyos na ito ay patuloy natin maranasan sa buhay po natin, lalo na po sa hapon pong ito. Amen? At malapit na po yung ating tawag nito, yung ating anibersaryo po ng El Shaddai chapter dito sa Hong Kong. At yan ay magaganap po sa December 7 po. At darating po yung ating punong lingkod. Amen? Ayan, mag-akay po kayo. Amen? Magdala pa po tayo ng mga kapatid po natin na kung saan para maranasan nila ang pagpapala ng ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa ating Ebanghelyo po ngayon, ang sabi po dito mga kapatid ay, kapag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao, ito'y gagala sa tigang na lugar at maghahanap ng kanilang mapagpapahingahan, ng kanya mapagpapahingahan. Pero kapag wala siyang makitang matutuluyan, babalik sa ulit. Amen? Babalik sa ulit at ang sabi po riyan mga kapatid, kapag nadatnan niya yung bahay na yon na walang nakatira, ang sabi po ay maninirahan sa muli roon at magsasama pa. Nakita niyo yung salitang magsasama pa? Mag-aakay pa. Amen? Mag-aakay pa ng kanyang makakasama. Kaya ang sabi po diyan, yung taong iyon ay sasama kay sa dati. Amen. Nilinis tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa taglay nating karumihan, sa taglay po nating kasalanan, na kung saan yan ang nagpaparumi sa tao. Yung kasalanan pong iyan, na kasalanan na kung saan ay minana natin. Amen? Minana po nating kasalanan, mga kapatid. Nilinis tayo niya ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat nais ng ating Panginoon ang isang tulad mo, ang taong tulad mo ay hindi mapasama kaysa dati, kundi mapabuti. Amen? Mapabuti. Kanina, sinasabi nga, kapag may nawawala, may bagong darating. Amen. Hindi po ba? Tricycle lang ang nawala. May bagong darating. Kaya nawala kasi, hindi po ba, mayroong bagong ibibigay ang ating Panginoong Hesukristo na mas higit, na mas mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi po dyan ay, tayo po'y kinakailangan maging malinis. At yung paglilinis sa atin, mga kapatid, dahil sa kasalanan, nababalo tayo ng dumi, ng karumihan, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Na ang sabi po dyan, kinakailangan tayo ay maging malinis. Ang sabi po sa sulat po ni Pedro po, sa unang sulat ni San Pedro, kabanata po ay 1 at talata po ay 19 o 18, ito ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Alam ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo sa walang kabuluhan na pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o naubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Jesucristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Na ang sabi po sa sulat po, sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 10 at talata po ay
10, ito ang sinasabi. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsanang pag-ahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Purihin natin ang ating Panginoon. Nilinis dahil sa pagsunod ni Kristo sa kalooban po ng Diyos, ang sabi po, tayo'y nilinis niya sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumihan. Na alam natin, mahigit 2,000 taon nang nakakaraan, si Kristo'y namatay at muling nabuhay para po sa ating katubusan. Amen? Para po tayo po na kung saan ay maging malinis. At ang paglilinis na yan, mga kapatid, sa ating minanang kasalanan, ay nakakamtan po natin sa sakramento ng binyag. Amen? Nakakamtan po natin iyan sa sakramento po ng binyag na kung saan ang mga naminanan nating kasalanan ay napapawi at tayo po ay ganap na nalilinis. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi po diyan, nung bumalik siya, yung tahanan na yan ay malinis na at maayos. Amen. Na kung saan, dahil malinis at maayos at walang nakatira, nakabalik po siya ulit diyan sa tahanan pong iyan at nag-akay pa. Nakakatakot po yun. Amen? Nakakatakot po yung salita na yun, mga kapatid, at nagsama pa. Amen? Na yung salita po na yun, mga kapatid, hindi po yun biro. Nang ibig sabihin dito, ipinapakita kung nung sandali na yan, siya po ay lumabas ng bahay po na yon, sa tahanan na yan, at nung bumalik ay nagsama pa, dapat natin tanawin na kaya siya nagsama dahil gusto niyang tiyakin na mapahama ka. Amen. Dahil gusto niya tiyakin ng isang katulad mo ay lubusang masira niya. Amen. Ipinababatid sa atin ng Panginoon ang salita niya na ito, mga kapatid, sapagkat nais ng ating Panginoon, yamang tayo nilinis na ni Kristo at pinalaya sa kasalanan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, nais ng Panginoong Hesus, huwag natin bigyan ng puwang o pagkakataon makabalik pa ang demonyo na iyan at makapanahan sa buhay natin. Amen. Dahil kapag nagkaroon siya ng pagkakataon at nagsama pa, tinitiyak po niya, gusto niyang tiyakin, mga kapatid, ng isang katulad mo ay madala niya sa tiyak na kapahamakan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi sa sulat ni Pablo sa aklat ng Efeso, kabanata 4, at talata po ay 27, ang sabi niya, huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo sa buhay nyo. Huwag nyo bigyan ng puwang. Bakit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Minsan may sinabi ang Panginoon sa isang tao na kung saan ang tao pong ito ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa karamdaman. Ito po yung tao na kung saan ay 30 taon na paralitiko, na kung saan umaasa siya na siya'y gagaling kapag nakalusong siya sa tubig, matapos po na makalawkaw ng anghel ang tubig pong iyon. Amen? Subalit dahil siya'y paralitiko, paroon pa lang siya doon sa tubig na yon, may nauuna na sa kanya. Ang tao pong ito na walang pag-asa na makarating doon sa tubig na yon para kamtan ng kagalingan, ay kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Kinatagpo po siya ng ating Panginoon para ibigay po yung kagalingan na kanyang kailangan. Amen. Yan. May tanong ako sa inyo. Anong gusto niyong bumaba dito ngayon? Anghel? Gusto niyo may bumabang anghel dito ngayon? Mas maganda. Kaso lang, kapag anghel ang bumaba dito, iisa lang ang biyaya na dala, para lang sa isa. Di ba?
Ang sino lang una makalusong doon sa tubig, o yun lang ang gagaling, di ba? Ibig sabihin, para lang sa isa yung dala niyang biyaya. Di ba? Kaya uuwi, iisa lang ang masaya. Di ba? Pero kapag si Kristo ang naririto ngayon, lahat tayo pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya ipinapangako ng Panginoon, sa tuwing tayo nagkakatipon, sa kanyang pangalan, hindi anghel ang ating kasama. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nang lahat po tayo ay mapagpala ng ating Panginoon. Papurihan natin ang Panginoong Jesucristo. Matapos siya pagalingin ng Panginoong Jesus, sandali po na yan, sabi ng Panginoon, dalhin mo ang iyong higaan. Iaraw po yun ang pamamahinga. Kaya yung tao na to, tinanong po ng mga nakakita sa kanya, bakit mo dinadalang higaan mo? Pero ang sabi niya, yung nagpagaling sa kanya, ang nagsabing dalhin niya po yun. Pero ang Panginoong Jesus ay hindi niya na nakita sa karamihan ng sandali pong iyan. Nakita po siya ng Panginoong Jesus doon sa templo. Nung makita siya ng Panginoon, itong sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalong masama. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Huwag ka na magkasala, magaling ka na, nilinis na kita, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mo nang hayaan pa na kung saan muling makabalik sa iyo ang masamang espiritu. Kasalanan, huwag ka nang magkasala, huwag mo nang hayaan na maging alipin ka pa ng kasalanan sapagkat ang sabi po diyan, baka mayroon pang masigit na masamang mangyayari sa iyo. Alam ito ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi alam po natin na kapag tayo po'y inalipin muli ng kasalanan, mapapalayo tayo sa Kanya. At kapag ang buhay natin mapapalayo sa Kanya, tiyak tayo ay mapapahamak. Amen. Na ang sabi po dyan sa sulat po, sa aklat ng Hebreo, kabanata po 10 at talata po ay 26, sinasabi po ang ganito, kung matapos natin makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing ihahandog sa ikapagpapatawad ng maating mga kasalanan. Amen? Sinasabi yan ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, ang sabi niya, kapag lumayo pa kayo sa akin at hahayaan na ang kasalanan, muli po ang buhay niyo ilagay sa ilalim ng kasalanan, ang sabi niya, wala nang handog para sa kapatawaran niyan. Amen? Wala nang handog. At ang tanging naghihintay sa tao ay walang sabi po yan sa karugtong po, ay ang apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi po, huwag mo nang bigyan ng pagkakataon pa. Amen. Amen. Na ang dyablo ay muling makapanahan sa buhay mo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kapag muli na inilayo natin ang buhay na to sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dyan, hindi lang iisang umalis ang babalik diyan. Nakakatakot ito. Amen? Hindi lang isa mga kapatid, kundi ang sabi po dyan, pananahanan ka ng mga ito para tiyakin ang tiyak mong kapahamakan. Amen. Wala naman sa ating gustong mapahamak. Amen. Wala sa ating gusto mapahamak. At alam po natin mga kapatid na kung saan dito sa presensya po ng Diyos may katiyakan tayo. Amen. Ang sabi nga sa Salmo 91, Kabanata 4, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mga kapatid sa Panginoong Jesus, anong kinakailangan dyan? Kinakailangan para hindi siya dyan makabalik, hindi po siya dyan makapasok, kinakailangan kapatid, yung buhay na iyan, amen, yung tahanang iyan at ang tinutukoy na tahanan ay walang iba kundi tayo. Ang ating katawan, ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto Kabanata 6,
talatay 11, ang sabi niya, ang ating katawan ay hindi talaga atin, kundi sa Diyos. Amen. Kung ang ating katawan ay hindi atin, kundi ito sa Diyos, mga kapatid, dapat mga kapatid, yung bawat galaw ng katawan pong ito ay galaw na kung saan ginugusto ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil siya ang tunay na nagmamay-ari po sa bawat isa sa atin. Kaya ang tahanan pong ito, kinakailangan mapuno ito ng kabutihan. Amen? Mapuno ito ng kabutihan nang sa ganon, yung kalaban ay wag nang muli makapasok. Ang sabi, ang sabi nga, ang isang bahay ay masasabing maganda, ang isang bahay, hindi dahil sa ayos, hindi dahil sa pagkakatayo po nito, kundi ang isang tahanan ay nagiging maganda dahil sa nakatira. Amen. Gumagandang isang tahanan sa pamamagitan, mga kapatid, kung sino ang nananahan sa tahanan pong iyan. Kung sino po ang nakatira po sa tahanan pong iyan. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya kung ang nakatira po sa tahanan na iyan ay puno ng kabutihan ang puso, amen. Di ba? Sasabihin, kahit ganyan lang yung bahay na yan, pero yung mga nakatira dyan, magaganda. Amen. Di po ba? Dahil mayroong mabubuting puso. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kinakailangan para wag magkaroon ng pagkakataon ng puwang pa po makapasok diyan ang masamang espiritu, makapanahan muli para alipinin tayo sa kasamaan na nais niya, kinakailangan mapuno iyan ng kabutihan. Amen. Minsan sabi ni Haring David sa kanyang sinulat po sa Aklat ng Awit, kabanata po ay 27 at talata po ay 4, ang sabi niya, isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kayawi hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. At yaong patnubay niya ay mata mo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang kagandahan niya ay mapagmasdan ko at ang pagsasama niya ay aking makamtan. Amen. Ang patnubay niya na sa buhay po natin ito, mga kapatid, kinakailangan mapagmasdan sa tahanang ito ang kagandahan ng Diyos. Amen. Sabi ni David, kaya gusto niya sa templo kasi gusto niya makita ang kagandahan ng Diyos. May mga tao na nagsabi na kung saan sabi nila hindi naman sila mga Kristiyano. Ano? Pero yung may mga nagsabi na hindi Kristiyano na kung saan ay gusto nila sa Hesukristo, pero ayaw lang nila sa Kristiyano. Dahil hindi makita sa Kristiyano si Kristo. Amen? Hindi makita sa isang Kristiyano kung anong mayroon sa Hesukristo. Kaya tanggap nila si Kristo sa buhay nila, ayaw lang maging Kristiyano. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na kinakailangan ang tahanang ito ay mapuno ng kabutihan. Paano ito mapupuno ng kabutihan? Isa lang ang pwedeng pumuno ng tahanan na ito ng kabutihan, si Kristo lamang. Amen? Si Kristo lamang ang pwedeng magpuno ng kabutihan sa puso ng bawat tao. Na ang sabi po, ako'y nakatayo sa labas at kumakatok. Kundi ring ginino man ang aking tinig at ang pinto'y bubuksan, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Amen? Magkasalo kaming kakain. Na ang sabi po, kinakailangan mabuksan natin yung pintuang iyan para sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat naman tayo kasi binyagan. At sa binyag ay nakakanta natin ang paglilinis. Ang problema lang, mga kapatid, minsan ay ganito. Yung ating mga magulang naging abala sa maraming bagay at nawawala ng panahon para sa ating Panginoon. Kaya yung bata lumalaki na kung saan hindi alam, amen,
lumalaki yung bata na kung saan wala sa paghahari ng Diyos kasi mismo ang kanilang mga magulang ay wala sa paghahari ng Diyos. Amen? Pero kung bubuksan natin si Kristo po sa pintuan ng ating puso, ang sabi niya ng ating Paiso Kristo, papasok po siya riyan. At paano natin siya pagbubuksan? Ang sabi po, kundi ringin ninyo ang aking tinig. Amen? Kapag may kumakatok sa pintuan ng bahay nyo, tapos halimbawa, this oras ng gabi, hindi mo basta-basta bubuksan kung alam mo na wala nang hinihintay pa na darating. Amen? Magtataka ka, sino kayang kumakatok na ito? Di ba? Hindi mo basta bubuksan, minsan sisilipin mo muna. Kapag hindi mo nakikita, tatanungin mo kung sino iyon. Amen? Bubuksan mo lang iyon kung kilala mo ang kanyang tinig. Amen? Bubuksan mo iyon kung kilala mo yung kanyang tinig. Amen? Pero kung ang tinig ng sa labas ay naniningil ng utang, hindi mo bubuksan. Biro lang, ano? Kaya mo bubuksan kasi kilala mo kung sino yung nasa labas. Amen? Kaya ang pagbubukas din ng pintuan sa ating Paiso Kristo ay sa pamamagitan ng pagkilala ng tinig ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Maraming nakakapakinig ng pangangaral ng salita po ng Diyos, pero hindi lahat ay nagbubukas ng pintuan ng puso nila para kilanlin ang salita ng Diyos bilang pagkilala sa tinig ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lahat. Bakit po? Kasi hindi nila kinikilala ang tinig ng ating Panginoon. Na ang sabi po, ito ang isang paraan, mabubuksan mo lang si Kristo ng pintuan ng puso mo para siya makapasok po riyan mga kapatid kung kilala mo ang kanyang tinig. Nung makarating po si Natanael sa ating Panginoong Hesus, ang sabi ni Natanael, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, naniniwala ka ba dahil sa sinabi ko? Ibig sabihin, kinilala niya na si Kristo ay anak ng Diyos dahil sa kanyang narinig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kinilala siya ng mga Samaritano, nung ang Samaritano ang Panginoong Jesucristo ay niyaya ng mga Samaritanong huwag munang umalis sa kanilang bayan. Na ang sabi ng mga Samaritano, sabi niya, ngayon nakilala na namin na siya ang tagapagligtas dahil sa kanya, sa aming narinig sa kanya. Ibig sabihin, yung narinig nila, kinilala nila sa pangitan po ng tinig ng Panginoong Hesus, kinilala nila si Kristo na kanilang tagapagligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ito ang kailangan po natin, kinakailangan makapanahan siya sa puso po natin sapagkat siya lang ang magdadala at pupuno ng kabutihan sa puso ng bawat tao. Amen. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay kabanata 6, talata 63, ang sabi po riyan, hindi ito magagawa ng laman, pero magagawa ito ng Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Kapag tayo dumadalo sa gawain ng ating dakilang Al-Shaddai, tulad nito at nakikinig ng salita po ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita po ng Diyos na ating napapakinggan, pumapasok sa atin yung buhay na galing sa Diyos. Pumapasok sa atin yung buhay na galing sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Kung ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay, sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, binubuhay sa puso natin ang mabuti na galing sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Binubuhay sa puso natin ang kabutihang mayroon ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga paglabas mo ditong ibang-iba ka na kaysa iba eh. Amen. Diba sabihin mo sa kapatid mo, sister, ibang-iba ka na. Purihin natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri
para sa atin, Panginoong Hesus, nabubuhay sa puso natin yung kabutihang ito. Dahil yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, kapatid, ay sumasa atin. At yung taglay na buhay niyan ay hindi po nagdudulot ng kasamaan. Amen? Kundi nagdadala sa atin, ang bunga nito o ang dinadala at dinudulot nito sa atin ay ang pagkakaroon ng buhay na kung saan taglay ang kabutihan tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nasisilayan mo sa iyong kapwa si Kristo. Amen. Nasisilayan mo na ngayon sa iyong kapwa ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya minsan, kapag may mga kasama ka, mga kapatid, na minsan tila bagay malayo sa ating Panginoon, pag ikaw ang kasama, mga kapatid, nasasabi nila, pag kasama kita, parang ang lapit ko sa Diyos. Amen? Eh, totoo naman. Amen? Hindi sa malayo sa Diyos, dahil ang Diyos ay kasama mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Kapag naririnig mo yung salita na yan, nasasabi sa iyo ng iyong kapwa, kaibigan, na kapag kasama kita, parang ang lapit ko sa Diyos, mga kapatid, isa lang ibig sabihin, kapag ikaw ang kasama niya, alam niyang ligtas siya. Amen. Kapag ikaw ang kasama niya, alam niyang mapapabuti siya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, na kung saan ay bigyan ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ng pagkakataon makapamuhay. Kaya nga niya nilinis ang tahanang iyan. Amen? Kaya tayo nilinis ng ating Panginoong Kristo para na kung saan yung luma ay mawala at yung bago ay pumasok. Amen. Amen. Sinasabi ni Father yan kanina. Amen. Para yung bago ay pumasok. At ano yung bago pong ito? Yung mabubuting nais ilagay ni Kristo sa puso po natin. Amen. Ang sabi po, para mapuno iyan ng kabutihan, mga kapatid, ang tahanan pong iyan, labanan natin ang masama. Labanan natin ang masama. Ang sabi sa aklat ni Santiago, Kabanata po ay 4 at talata po ay 7. Ito po ang sinasabi. Papurihan natin ang Panginoon. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ang sabi po dyan, pag sinabing labanan, mga kapatid, itakwil mo siya. Amen? Anumang gawain niya, anumang likong gawain na dati po ay kung saan umiiral sa buhay po natin, ngayon dapat itinatakwil na po iyan. Amen? Basta nakakasira ng kapwa, itakwil mo yan. Amen? Basta nakakasira ng kapwa, basta nakakasira po, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, itakwil natin yan. Kung nagdadala po iyan sa iyo at sa akin sa kapahamakan, itakwil po natin iyan. Amen? Na ang sabi po, daigin natin ng mabuti ang masama. Napaganda ng sinabi minsan ng ating Panginoong Kristo na sabi niya ay ganito, kung ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Amen? Putulin mo, ang sabi po dyan, kung yan ay sanhi ng pagkakasala. Kaya ang sabi po ay, labanan natin ang masama. Amen? Paano natin labanan ang masama? Daigin natin ng mabuti. Daigin natin ng mabuti. Ang ating Panginoong Hesukristo, anumang kasamaan ginagawa ng tao sa daigdig po na ito, laban sa Kanya, dinadaig niya ng pagmamahal. Tinatapatan niya ng pag-ibig. Amen? Ng ating Panginoong Kristo. Hindi naman tao ang ating kalaban. Amen? Kaya ang Panginoong Kristo na naparito, hindi niya talaga gusto na kung saan parusahan ang tao dahil hindi naman talaga ang tao ang masama. Amen?
kundi mayroon lang nananahan sa tao na nagpapasama po sa tao. Amen? Na kinakailangan madaig natin iyan nang sa ganon lumayas iyan dyan sa taong iyan at si Kristo madala natin sa puso ng taong iyan. Amen? Na yung paghahari ni Kristo na taglay-taglay mo ang siyang paghahari natin at maisalin sa puso ng taong iyan. Amen. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Mga kapatid, minsan po may isa pong tayong lingkod ng Diyos na isang mang-aawit. Ang sabi niya sa akin, habang kami naglalakad, hinadala nila ako doon sa kung saan ako pwedeng sumakay pauwi na sa amin. Galing doon sa kanilang gawain. Ang sabi niya, Brad, gusto ko nang tumigil sa paglilingkod. Ang sabi ko, bigyan mo ako ng dahilan bakit kinakailangan mong tumigil. Ang sabi niya, kasi wala namang nangyayari. Sabi ko, anong walang nangyayari? Imposible naman na walang mangyayari. Ibig sabihin, walang ginagawa ang Diyos na mabuti sa'yo. Amen? Kung walang ginagawang mabuti ang Diyos, may karapatan kang tumigil. Amen? Hindi sabi niya, hindi yun ang ibig kong sabihin, Brad. Ang ibig kong sabihin, sabi niya, kasi ang kahilingan ko kay Lord, baguhin niya ang aking mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, wala namang pagbabago. O kanina may patutuo dito. Amen. Si sister, o kita mo nanay niya ngayon, naranasan ang presensya ng Diyos ng dumalo. Amen. Ngayon po, sabi niya, kasi wala namang pagbabago. Sila, tagal ko na dito. Sabi ko, ang tanong ko, nung ikaw tawagin ng Diyos sa gawain pong ito, ano ang buhay mo? Anong buhay meron ka? Ang sabi niya, masahol kay sa kanila. Ibig sabihin, yung ginagawa niya ay mas masama kaysa nakikita niyang ginagawa ngayon ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang tanong ko, bakit sa ganong pamumuhay meron kayo, mayroong isa ang Diyos na pinili sa inyo, mayroong isa na kung saan niloob ng Diyos makakilala sa Kanya? Bakit niloob iyon ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos para sa mga mahal mo sa buhay? Ang sabi ko, isa lang ang plano ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan mo, nais ng Diyos, ang buo mong pamilya ay huwag mapahamak. Ang buo mong sambahayan ay huwag mapahamak. Kaya may isang tinawag at ikaw ang tinawag ng Diyos. Ang sabi ko sa kanya, nung tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, yung paghahari ni Kristo sa buhay mo, nung tanggapin mo siya, ay paghaharing dala-dala mo sa inyong tahanan. Paghahari na dala-dala mo sa inyong sambahayan. Kung ang paghahari ni Kristo ay dala-dala mo sa inyong tahanan, ibig sabihin, ang mga mahal mo sa buhay, malapit na sa paghahari ng Diyos. Amen. Malapit na sa paghahari ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay titigil, aayaw, parang ikaw na rin ang tumanggi sa napakagandang plano ng Diyos para sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? Sa biyaya ng Diyos, itong lingkod na choir, nakapag-asawa din ng preacher. O dalawa na sila may dala-dala. Ay, one ko lang. Di po ba? Mga kapatid, sa ating Penso Kristo, niloob siya ng Diyos na bigyan ng mapapangasawa din po na preacher po ng Diyos. Bakit mga kapatid? Para tiyakin sa sister na yon na ang kanyang mga mahal sa buhay ay tiyak madadala sa gawain sa presensya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon na ito ang kailangan natin. Na yung paghahari na yan ng Diyos, kinakailangan manatili iyan sa puso po natin nang madala po natin iyan sa puso ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Sa pamamagitan ng kung saan anumang masamang nangyayari sa ating paligid, isa lang ang ating gagawin, daigin natin iyan ng mabuti. Amen. Ipakita natin sa kanila kung anong mabuti mayroon sa puso natin na inilagay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sa tahanan nyo, ang sabi ko sa kanya, sa tahanan nyo ngayon, mayroon ng dalangin na pinakikinggan ang Diyos para sa kanila. Amen? Hindi naman yan mananalangin sila na kung saan baguhin sila ng Diyos. Sinong mananalangin para sa kanila? Ikaw. Amen? Kaya sa tahanang iyan, mayroon diringgin ang Diyos ang sabi ko na dalangin para po sa kanila.
Amen. Dahil alam po natin, saan man habang sa isang lugar ay mayroong nananalangin, may Diyos. Amen. Mayroong diringgin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagkakalob mo sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo at ang pag-aalay niya ng kanyang buhay para kami linisin, O Diyos, sa lahat ng aming karumihan. Dakilang Diyos, dalangin po namin, Panginoong Hesus, ang buhay namin na tinubos mo ng banal mong dugo ay punuin mo ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Punuin mo ito, Diyos, ng iyong kaluwalhatian. Iparanas mo sa amin, O Diyos, ipamalas mo sa amin, Lord, ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang nag-iisang Diyos na nais namin maghari sa buhay namin, Ama. Hallelujah. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa Lord, amin punuin mo kami, ang Panginoong Jesus. Punuin mo kami ng iyong kapangyarihan, O Lord. Balutin mo kami, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, Ama. Balutin mo kami ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. Kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Mahayag ka, O Diyos, sa amin. Makita ka, O Diyos. Punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng luhusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoong Jesus, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Panahanan mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoong Jesus. Punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian, Panginoong Jesus.
Dalangin namin, bumaba sa amin ang kalangitan. Punuin mo kami, O Diyos, ng kabutihan mayroon sa iyong kaharian. Punuin mo kami ng kabutihan mayroon sa langit, O Diyos. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong kabutihan. Punuin mo, Diyos, bumaba sa amin, Lord, ang kalangitan. Bumaba sa amin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, Panginoong Jesucristo. Mapuno kami, O Diyos, ng kabutihang taglay mo, Panginoong Jesus. Punuin mo kami, Lord, ng iyong kabutihan. Punuin mo ang bawat isa po sa amin, Panginoong Jesus. Punuin mo kami ng kabutihan. Ang lahat ng kabutihan mayroon sa langit, Lord. Hayaan mo, Lord, makita sa bawat isa po sa amin. Mahayag sa amin ang kabutihan mayroon ka, Panginoong Jesus. Mahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong kabutihan. Punuin mo, Lord, ng iyong kaluwalhatian. Panginoong Jesucristo, dalangin po namin sa mga sandali pong ito. Patuloy mo, Panginoong Jesus, ang trono ng aming puso. O Diyos, ariin, Panginoong Jesucristo, at ikaw ang manatiling lumuklok sa trono ng aming puso, Panginoong Jesus, na ang tahanan na ito, Panginoon, ay patuloy mapuno ng iyong kaluwalhatian. Ang kaningningan mo, O Diyos, ay mahayag sa bawat isa sa amin. Ang kabutihan, Lord, araw-araw, Panginoong Jesus, masumpungan sa tahanan pong ito. Dakilang Diyos namin nasa langit, i-bless mo ang kamay ng aking mga kapatid. Nasmitan mga kamay, pinagkaloob mo sa amin. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay patuloy mahayag. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay patuloy maipadama, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Salamat, Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin, Panginoong Jesus. Patuloy mo kaming gamitin na magiging liwanag upang ang mga nasa kadiliman ay patuloy naming mailapit sa paghahari mo, Panginoong Jesucristo. Alalahanin mo, Diyos, ang lahat mong lingkod, ang lahat mong mga anak, Ama, pag-araw ng Biyernes, O Lord, na nagkakatipon sa dako na ito upang ikaw ay sambahin. Huwag mo po silang lilimutin, Panginoon. Lagi mong ituon sa kanila ang iyong paningin, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lagi mo, Ama, dalangin ko po, ang iyong kamay ay ilaan sa Kanya. Dakilang Diyos, sa bawat pagtawag nila, sa bawat paglapit at pananalangin, dinggin mo ang bawat isa at ipagkaloob dakilang El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Balutin mo kami at silyuhan ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Ang buhay na yan ay para sa Panginoon. Ilaan po natin yan sa Kanya. Hayaan po natin araw-araw mapuno iyan ng kabutihan ng Diyos. Amen. Taas natin ang lahat ng bagay. Nais natin taas sa Panginoong Jesus. Dakilang Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Maraming salamat. Nilinis mo kami para kami magkaroon, O Diyos, ng bagong buhay na nagmumula po sa iyo. At kinikilala namin, Ama, na ang buhay na binigay mo sa amin, ito ang buhay na kung saan kinikilala mo sa iyong kaharian. Dinggin mo, Ama, ang kahilingan ng bawat isa ngayon. At sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, hinihiling ko po, ipagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, abutin ang mga taong nais nilang abutin mo, Panginoong Jesus. Ang mga taong nais nilang pagpalain mo, Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po, abutin mo po sila, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Ama. Patuloy mong biyayaan ang aking mga kapatid nito ng magandang kalusugan at kalakasan araw-araw. Patuloy, Ama, sa araw-araw ilagay mo sa kanilang mga kamay, O Diyos, ang mga pagpapalang
higit pa sa kanilang inaasahan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang luka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang luka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili tayong nakatayo at sama-sama natin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Siya ay naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyo'y makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa saman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo'y di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit pa ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay.
at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantaing ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church. Bye. God bless.